Magsaysay High School Choir. Bayang magiliw sa silanganan, hanap ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng madilig, sa manlulupig, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simoy, sa langit ang magaw, may dinatang tula at tawid sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na dering-dering, ang bituin at araw niya kailan pa may madidilim. Lupa ng araw na marwagan pang sentara, kailan mo'y sa piling mo ang ligaya na pag may mga kapatid ang namatay ng bahil sa'yo. Salamat o Panginoon, hawak mo ang buhay ko sa lahat ng panahon. Dama ko ang patnubay mo. Dakila ang langit mo, ako sa'yo ay susunod. Narito ang iyong habang lingkod. Sa bawat pagsubok mo, ako'y ako'y walang ikatatakot. May hirap mang daranasin ay susundin pa rin kita. Ang utos mo ay susundin pagkat mahal kita. Dakila ang layunin mo, ako sa'yo ay susunod. Narito ang iyong abang lingkod. Sa bawat pagsubok mo, ako'y magpapasakop. Sapagkat lahat ay hawak mo, ako'y walang ikatatakot. May hirap mang daranasin ay susundin pa rin kita. Ang utos mo ay susundin pagkat mahal kita. Ang utos mo ay susundin pagkat mahal kita. Thank you, Ramon Magsaysay High School Choir. Please be seated. On February 27, we were gathered in this very hall for the ceremonial presentation of the Kindergarten Law, one of the 10 goals of basic education that His Excellency, President Benigno S. Aquino III, gave Education Secretary Brother Armin A. Luistro, FSC, less than 2 years ago. Today, we will formally begin our journey to the realization of several priorities in the 10-point basic education agenda of His Excellency, President Benigno S. Aquino III, towards fundamentally transforming
basic education in our country. Brother Armin A. Luistro, FSC, Secretary of the Department of Education, will now deliver his opening remarks. Sa ating mahal na Pangulo, Benigno S. Aquino III, sa ating mga iginagalang na mambabatas sa Senado at Kongreso, sa mga piling panauhin at kaakibat sa reformang pang-edukasyon, at lalo tigit sa aking mga boss sa kagawaran, ang aming mga guro, mag-aaral, isang mataimtim na pagbati sa araw na ito. Noong 5 po ng Oktubre, pandaigdigang araw ng mga guro, hindi pa man nakakaisang daang araw ang ating Administrasyong Aquino, inilahad na natin ang planong reformang pang-edukasyon, ang Enhanced K-12 Program. Dito natin inihayag ang ating pangarap na tuluyan na nga nating mabago ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ngayon po, matapos ang mahigit isa't kalahating taon lamang ng masusing pag-aaral at konsultasyon, ikinarangal kong ibahagi sa inyo, mahal na Pangulo, at sa ating mga kababayan, ang bunga ng ating panatang ito. Layunin po ng K-12 program ang curricular reform at innovation. Ang alinmang pagbabago sa curriculum ay dapat nakatuon sa dalawang mahalagang bagay: ang nilalaman ng curriculum at ang paghahanda ng ating mga guro. Sinimulan na po natin ang paghahanda ng bagong curriculum kasama ang ating multi-stakeholder task force upang magabayan sa pagsasaliksik at pagpapatupad ng ating programa. Kabilang po sa task force ang mga pinuno at kinatawan hindi lamang ng DepEd, CHED at TESDA, kundi pati na rin po ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Ang ating mga katuwang na mambabatas, mga dalubhasa sa edukasyon, mapapribado man o publiko, mga kasamang NGO at business groups, at siyempre ang mga guro, magulang at mga mag-aaral. Pinag-aralan din po ng task force hindi lamang ang mga karanasan sa Pilipinas, kundi pati na rin po ang mahuhusay na gawain at pananaw galing sa mga ibang bansa, lalo na sa ating mga karatig na bayan sa Southeast Asia. May pagmamalaki natin na ang ating curriculum ay gawang Pilipino para sa mga Pilipino at handang tapatan ang kahit sino sa mundo. Ang ating pong bagong curriculum ay nagsisimula sa programang kindergarten para sa lahat ng batang 5 taong gulang. Nais ko po muling magpasalamat sa ating Pangulo at sa ating mga kaakbay sa Senado at Kongreso sa pagpasa ng Republic Act No. 10157, ang Kindergarten Education Act. Sa inyo pong tulong at suporta, ang pangarap nating Universal Kindergarten ay isa ng katuparan para sa lahat ng mga batang Pilipino at hindi lamang sa mga kayang makapagbayad. Ang ating pong bagong curriculum na ito ang magbibigay sa bawat batang Pilipino ng kinakailangang kakayanan na angkop para sa ating siglo o ang tinatawag nating 21st century skills. Dito, ang bawat magtatapos sa high school ay magkakaroon ng tunay na kahusayan sa mga pangunahing pamantayan at makakatahak ng mas malinaw na daan tungo sa trabaho, pagnenegosyo, o mas mataas na antas ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa pagbubukas po ng klase ngayong Hunyo, mga 1 buwan na lamang po ang ating itutulog, ipapatupad na ang bagong curriculum para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 na siya po nating tatawaging bagong first year junior high school. Dahil sa sikap at pagtutulungan ng maraming tao, ang curriculum na ito ay natapos noong Pebrero at sinimulan na itong ipamahagi sa ating mga pampubliko at pribadong mga eskwelahan noong buwan ng Marso. Ang mga inimprentang teaching guides at learning modules para sa grade 1 at grade 7 ay may papadala na rin sa mga public schools bago magsimula ang klase sa Hunyo. Kasama rin dito
ang activity sheets para sa lahat ng mga papasok sa kinder. Maipagmamalaki ba natin ang ating bagong curriculum, tanggap po naman natin na hindi ito perpekto at marami pa tayong pwedeng mas pagandahin at ayusin. Babantayan na lang po namin sa Department of Education sa unang taon ng pagpapatupad at lalong paiigtingin ang antas ng ating curriculum. Sa patuloy na pagsubaybay sa bagong basic education curriculum, makakasiguro tayong mas mapapagtibay natin ito sa pagdaan ng panahon. Bukod sa bagong curriculum at mga gamit sa pagtuturo, mahalaga rin na makapaghanda ang mga guro upang maging maayos at matagumpay ang pagpapatupad nito. Para dito, ang aming summer training program para sa mga guro ng grade 1 at grade 7 ay nagsimula na noong 1 linggo at magtatapos sa Mayo. Matutulungan ng programang ito ang higit pa sa 140,000 mga guro sa ating mga pampublikong paaralan. Kami rin ay nakikipagtulungan sa iba't ibang mga pribadong eskwelahan at mga associations upang matulungan pati na rin ang ating mga guro sa mga private schools. Para sa ating mga kababayan na matagal nang nagmamatiyag sa reformang pang-edukasyon, alam natin na ang mga pagbabagong ito ay isa lamang na pagpapatuloy at pagpapabuti sa sinimulan na ng BESRA o Basic Education Sector Reform Agenda noon pang taong 2006. Nakapaloob dito ang ating hangarin at pangakong education for all bago matapos ang taong 2015. Lalo pa nating pinapatatag ang school-based management, isinasaayos din natin ang teacher education and development, inilalatag ang angkop na national learning strategies, habang isinasaayos ang akmang bilang ng mga empleyado at tagapamuno ng kagawaran. Mahal na Pangulo, sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo, lahat ng mga ipinangako ninyong 10-point Basic Education Reform Agenda ay may isakatuparan na. Una, maumpisahan na natin ang pundasyon para sa pagpapalawig ng ating sistema ng edukasyon na aabot sa 12 taon ng Basic Education Program. Bagaman kailangan pa nating maisabatas ang 2 dagdag na taon para sa senior high school para makapagbukas tayo ng programang ito sa buong bansa sa taong 2016. Masisigurado nating masusuportahan ito sa pamamagitan ng batas, ang ating budget, at maipapagpatuloy sa susunod ng mga administrasyon. Pangalawa, higit pa sa 92% ng mga 5 taong gulang na bata ay pumapasok na po sa ating kinder program. Pangatlo, handa na tayo para isulong ang Madaris Education para sa mga bahagi ng bansa na mayroong mga mayroong mga mag-aaral na Muslim, habang inuumpisa na rin ng departamento ang pagsusulong sa Indigenous Peoples Framework of Education. Pang-apat, kasama po natin si Secretary Joel Villanueva at ang TESDA sa pagpapatibay ng Tech-Voc Education, lalo na mula grade 7 hanggang grade 12. Panglima, masisiguro na natin na bawat bata ay marunong nang bumasa bago tumuntong ng grade 2. Pang-anim, mapapabuti na natin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa agham at matematika sa pagsusulong ng spiral approach sa ating bagong curriculum. Pampito, aabot na sa 1 milyon ang mga GASPE or ESC grantees at bahagyan na nating may itaas ang subsidy sa mga pribadong paaralan sa halagang 6,500 piso bawat estudyante bawat taon.